lang po sinarado yung mga camera. Tapos ire-record tayo ngayon. Eh di sige. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon pong umaga, ang Pastor Joel po ay magbabahaging muli ng isang mensahe na alam ko po kailangan nating lahat. Dahil pag wala po ito, talagang masisira ang ating buhay at parang sasabihin natin walang tamis mabuhay, no? Kapag wala ang bagay na ito. So ano po yon? Ito po yung sinabi ng Philippians chapter 4 verse 6 up to 7. Meron po tayong makikita doon na pinakamahalaga sa lahat. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and your mind through Christ Jesus. Tayo po ay sandaling manalangin. Dakila naming Panginoon, sa oras po na ito, kami po ay lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba. Hinihiling po namin ang iyong pagsama, ang iyong pagtuturo ay aming maranasan sa araw na ito. Bayaan mo, Panginoon, ang mga bagay na dapat mabago ay mabago, ang mga dapat na maituro sa amin ay talagang aming matutunan, at bayaan mo ang banal na Espiritu ang siyang magayag sa amin ng hiwaga at kalakasang madudulot ng iyong salita sa buhay po namin. Minsan pa, ang alipin ay gamitin mo lamang para sa iyong kaluwalhatian. Alalahanin mo, Panginoon, ang mga taong umaasa sa iyo. Alam kong hindi mo sila bibiguin. Palagi mong tignan, Panginoon, ako'y lumalapit lamang palagi at naglilingkod lamang palagi dahil may biyaya ang Diyos na pinagkakaloob sa iyong alipin. Apart from you, I believe and I accept the fact that apart from you, I can do nothing. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, ito pong talatang ito, mga kapatid sa Panginoon, ay pinamagatan ko pong Finding God's Peace in Troubled Times. Ang pagkatagpo o ang pagkasumpong ng kapayapaan ng Diyos sa panahon po ng mga kaguluhan. Okay? So alam po natin, mga kapatid, na napakahalaga po ng kapayapaan. Walang sinuman ang hindi naghahangad nito. Hirap yata na matulog kapag wala kang kapayapaan. Mahirap mabuhay na wala kang kapayapaan. Makikita po natin na maraming bagay na sinasabi nila, siguro pag marami akong pera, mapapanatag na ako. Dahil kapag tinatanong natin ang iba, bakit ba masyado kang troubled sa buhay? Sasabihin nila, kasi wala akong pera. Yun po isang malaking kamalian. Dahil ang isang katotohanan po ay maraming tao ang may pera pero walang kapayapaan. At yan po ay nakikita natin ngayon sa ilang mga tao na talagang involved, lalo na kapag may ginawa kang hindi tama, na kinuha mo ang hindi sa'yo, o di ikaw ay kasama doon sa hanggang ngayon ay trending sa ating bansa, na pilit na pinagtatakpan yung pong tinatawag nilang pagtanggap ng napakaraming maleta ng pera. So yun po yung pinapakita na napakarami nilang salapi. Pero alam niyo po ba kung anong pakiramdam nila? Lalo ngayon, ang sabi po ng ating Senate President Cayetano ay this coming July 4 ay talaga daw pong ilalabas na nilang lahat yung mga gustong marinig na matagal na pinigil ng marami po nating mga tao sa lipunan, sa ating gobyerno. At ako po'y naniniwala na talagang kung ikaw ay sangkot doon sa bagay na yon at ikaw ngayon ay nabibinbin o pwedeng maisiwalat, no? Talaga pong ako po'y naniniwala na lumalabas na kahit na napakarami mong pera, pero ito ay galing sa kasamaan, ay tiyak mawawalan ka ng kapayapaan. Kaya hindi totoo na kapag marami kang pera ay may kapayapaan ka. Ako po'y naniniwala din na may mga tao maganda ang buhay, pero sa totoo lang, wala naman ding kapayapaan. Meron silang maraming bagay sa buhay, may lupa, may kotse, maraming bagay na wala tayo, sila ay marami, pero kung minsan may mga bagay sa buhay na talagang hindi nadadala ng mga bagay na meron ka sa buhay na ito, na magkaroon ka ng kapayapaan. May mga taong successful sa kanilang mga karir na pinili. Pero ako po'y naniniwala kung minsan ang mga taong ito'y wala din kapayapaan.
May natagpuan na po ba kayong mga tao na napakarami nilang kaibigan? Kahit saan pumunta, may kaibigan, pero ang totoo, walang tunay na kapayapaan dahil hindi niya alam kung sino ang mananatili sa kanya. Okay? The truth is, peace is not found in positions, or people. But peace is found in the presence of God. Ito po ang aking paniniwala na ang kapayapaan po hindi nasusumpungan sa kung anong meron ka. Kung anong kalalagayan mo sa buhay o kung anong tao meron ka na nakapaligid sa iyo. Bagkus ako po'y naniniwala na ang tunay na kapayapaan ay tunay na masusumpungan lang po natin sa presensya ng Panginoon. Mahalaga po pag-usapan natin ang mensaheng ito. Sapagkat umamin man po tayo sa hindi, maaaring marami po sa atin ang hindi nakakatulog at hindi nakakapamuhay ng maayos. Maaaring kanina napansin tayo ng ating kapatid, Ate Cecil, na tayo po ay nagpipicturan pero walang halos nakangiti. Maaari po siguro na hindi sila nakatulog ng masarap dahil hinahabol na po sila ni due date. At katatapos lang ng katapusan at pagkatapos ngayon 1, 2, 3, ano? Pero maaring ang iba hindi pa nakakabayad ng kanilang ilaw, hindi pa nakakabayad ng kanilang renta ng bahay. Hindi nila alam kung saan kukuha ng panggastos. Maaring ito ang mga nagbigay sa kanila ng kaguluhan at dahilan bakit hindi po sila makangiti ngayon. Maraming dahilan ng tao because we live in a highly anxious world. Tayo po ay nabubuhay sa isang napakataas na mundo ng kaabalahan at kapag-aalala, no? Araw-araw tayo ay binobomba ng stress, ng kalungkutan, ng pag-aalala, ng deadlines, ng bills, ng bad news, at ng iba't ibang pressure ng buhay. Nandiyan yung mga pressure na meron kang hinahabol na date, meron kang halaga na iniipon pero hanggang ngayon ay wala. Napakalaki ng iyong bayarin, subalit maliit ang pumapasok na pera. All of this thing ay mga bagay na pwede nating ipagkabalisa. Ito yung araw-araw na siyang dumarating sa atin na hindi natin mapipigilan. Kaya maraming tao ngayon ang stress, anxious, worried, fearful, at emotionally exhausted. Talagang hindi na nila alam kung paano sila makakaraos sa buhay. Hindi na nila alam kung paano sila makakatapos sa buong maghapon na okay pa sila. At ang nakakagulat, ang sumulat, no, sa ating pangunahing talata na ginamit ay si Apostol Pablo. Siyang sumulat ng teksto natin na ginamit na kung saan sinabing, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God which surpasses all understanding will guard your heart and your mind through Christ Jesus. Si Apostol Pablo po na nagsabi nito ay makikita natin na talagang parang hindi yata tugma. Bakit? Kasi po kung titignan po natin kung anong sitwasyon ni Apostol Pablo nang sabihin niya ang talatang ito, si Apostol Pablo po ay nasa bilangguan sa Roma. Maaaring siya po ay nakaposas, nakatali ang kanyang kamay, ang kanyang paa, naharap sa isang posibilidad na kamatayan. Ngunit siya pa rin yung nagsabi, do not be anxious about anything. Hindi po ba siya yung tao na dapat ay sinasabihan natin o di kaya walang lakas ng loob na magsabing huwag kang mag-alala. Bakit? Dahil ang sitwasyon niya ay tunay na nakakapag-alala. Sapagkat hindi mo alam kung anong oras at anong gagawin sa iyo. Anong oras ka sasaktan, anong oras ka papatayin, o anong gagawin ng mga tao, o ano ang plano ng matataas na nanunungkulan. Kung anong gusto nilang gawin, ay may karapatan silang gawin. Hindi mo alam kung ano yon. Kung tutuusin, siya ang taong dapat may pag-alala. Siya yung taong bigyan natin ng karapatan na mag-alala. At yan ay si Pablo. Pero pansinin niyo po mga mahal kong kapatid, sa halip na magreklamo, sa halip na magmukmok, sa halip na sumibangot at magdabog, nagsalita siya tungkol sa kapayapaan ng Diyos. Nagpayo siya sa mga taong bumabasa ngayon katulad natin, huwag kayong mag-alala.
Kung titignan po natin mga kaibigan at kapatid, nasa pangit siyang kalalagayan. Pero bakit nasasabi niya pang salitang huwag mag-alala? Ibig sabihin, kung nasasabi niya itong huwag kang mag-alala, sinabi niya ito sa aklat ng Pilipos na nandun sa isang sutyong pangit, lumalabas that peace in Hebrew word ay shalom. Na ang punto riyan ay makikita natin kapag nagbibigay ka ng salita ng kapayapaan, meron kang kabuuan, yung wholeness, may harmony, may completeness, may well-being or inner rest, na kapag pinag-aralan mo yan sa Tagalog, buo ang iyong buhay, hindi ka basag ng sitwasyon. May pagkakaisa ang lahat ng mga nangyayari sa iyong buhay, hindi nagkakawasak-wasak ang iyong pananaw, ang iyong kaba, ang iyong mga desisyon, buo. Ikaw ay may kaganapan at walang kahit na anong pangit na nararamdaman ka sa iyong buhay, kaya nga may kagalingan ang lahat sa buhay mo. Ito ang pinakamaganda, meron kang inner rest. Katahimikan ng kalooban. Hindi po ba napakasarap nito? Kaya kung titignan po natin, hindi lamang ito ang nagbibigay ng kahulugan sa kahulugan ng kapayapaan. Ang punto ni Apostol Pablo rito ay pinapakita niyang ang kapayapaan ay hindi yung kawalan ng kaguluhan sa buhay o pagkakaroon ng ligtas sa mga problema sa buhay. Ito ay nangangahulugan ng mas malalim na salita. Ano po yon? Na ang biblikal na kapayapaan ay hindi lamang sa isang tahimik na sitwasyon sa paligid ng iyong buhay. Kung hindi, ang kapayapaan ay ang pagkakaroon ng isang tahimik na puso kahit magulo ang iyong kapaligiran. Sana po maintindihan niyo ako doon. Ang sinasabi po dito ni Apostol Pablo na kapayapaan na galing sa Diyos ay isang kapayapaan na hindi libre sa mga kaguluhan sa iyong kapaligiran. Kung hindi, ang tunay na kapayapaang sinasabi rito ni Apostol Pablo ay isang kapayapaan ng puso na kahit may kaguluhan sa kapaligiran, mas nananaig ang kapayapaan. Alam niyo po ba na hindi lahat ng kawalan ng problema, hindi yung kawalan ng gulo sa buhay, ay iyon na ang kapayapaan? Alam niyo po ba na sa lumang tipan ay may isang tao na hinangaan ko at ito'y napakatalinong hari at ito'y walang iba kundi si Haring Solomon. Alam niyo po ba na si Haring Solomon ang siyang namuno at naging hari na sa mahabang panahon siya po ay nagkaroon ng kapayapaan dahil walang kaguluhan. Alam niyo po ba na ang kanyang pangalan na Solomon ay hango sa salitang shalom? Yung salitang shalomo ay galing sa isang salita na nagsasabing kapayapaan. Alam niyo po ba na sa loob ng 40 taon ng kanyang paghahari, naranasan ng Israel ang isa sa pinakamapayapa, pinakamasaganang panahon sa kanilang kasaysayan? Ngunit kahit ang kapayapaang naranasan sa panahon ni Solomon ay makikita natin, pero alam niyo po ba, ito yung sinasabi kong panlabas lamang ang kanyang kapayapaan. Subalit, ang tunay na kapayapaan na hindi nakabase sa sitwasyon, sa mga trouble ng buhay sa iyong kapaligiran, ay ang kapayapaang kayang ibigay ni Kristo. Ito ay mas mataas pa doon sa lugar, sa buhay na walang kaguluhan. Kung titignan po natin, maaaring lalo nyo kung mauunawaan, alam niyo po ba ngayon ay summer? Summer dyan, di po ba? Summer din po sa amin, no? Patapos na ang inyong summer, kami po ay patindi na po ang init, no? At nakikita ko po ngayon ang napakarami pong mga kapitbahay namin dito na naglalagay na ng kanilang mga kasangkapan, kagamitan, bagahe sa kanilang malalaking truck. Bakit? Kapag sila po ay mangingibang state at sila po ay pupunta sa mga magagandang beach, yan po ang kalakaran dito. At alam niyo po ba, ang nakikita ko kuminsan kapag ako po ay nanonood ng kanilang lifestyle, ang lahat ng tao po dito sa Amerika pagka ganitong panahon na maaaring sa atin, halos lahat ang gusto natin ay bakasyon. Bakasyon sa resort, bakasyon sa beach, bakasyon sa isang lugar. Kadalasan, ang gusto nating makita kung tayo nasa beach, di po ba, ay
yung tayong lahat ay sama-sama tuwing umaga na nag-aalmusal. Di mo ba? Ang sarap yata nung punta ka sa beach, punta ka sa resort, tapos ang gusto mo, tara, magkape tayo. Dahil 3 araw tayo dito, 3 gabi tayo rito, parang gano'n. At habang sila po'y magkakasama, sila po'y tumatanaw doon po sa dagat. Alam naman natin ang dagat pag umaga, napakaganda niyan. Masayang pinagmamasdan marahil ng bawat isa sa atin, yung magandang pagsikat ng araw o paglubog nito. Minsan nakakatapat pa. Kadalasan, nakaranas na rin po ako sa dipolog nito na habang kami nandoon sa resort, ay napakaganda pong dumaan sa amin ng napakaraming dolphin na lumalangoy doon sa bandang malayo. Pero nakikita namin ang kanilang sunod-sunod na pagtalon. Na kung pagmamasdan po natin, kung ikaw at ako naroroon, ay maaaring lahat tayo masaya, nagtatawanan, relax, at walang iniintinding problema o iniisip. Dahil kadalasan kapag tayo po ay nasa isang bakasyon, wala munang pinag-uusapang problema. Wala munang pag-uusapang problema sa opisina, sa tahanan, wala muna, sa negosyo, wala. Maaaring kapag gano'n ang sitwasyon at nakikita natin ang magandang tanawin, maaaring sabihin po natin na ito na siguro ang pinakamalapit na at perpektong simbolo o larawan ng kapayapaan na maaaring maranasan ng tao sa buhay natin. Pero alam niyo po ba, ito pong kasiyahang iyon, kung iyon lang ang hinahanap nating kapayapaan, ito po ay maitaturing nating maliit na larawan ng kapayapaan. Sapagkat ako po'y naniniwala pagkatapos nating mag-beach at uuwi na tayo, doon lalabas ang salitang back into the reality. Babalik tayo sa realidad ng buhay, babalik tayo sa trabaho, babalik tayo sa mga pagsubok, babalik tayo sa mga bills, babalik tayo sa mga talagang tunay na usapin. May bigas ba tayo? Anong ulam natin? May pambayad ba tayo sa ilaw? Ano pa ang mga meron tayo? Sino ang bibili ng gamot? May mga nagkasakit sa atin. Ano ang pang-hospital natin? Kaya kailangan natin ang kapayapaan, kung titignan natin, hindi nakuha sa beach. Temporal na kapayapaan katulad ni Solomon. Panglabas na kapayapaan, pero lumalabas, hindi po nakatipende ang ating kapayapaan sa sitwasyon. Kailangan nating maunawaan na ang tunay na kapayapaan, kung gusto mo, kailangan ito ay nakuha mo sa Diyos. Kaya nga ang punto po ng Pastor Joel na halos nabanggit ko kanina, that peace is not the absence of trouble. Ang tunay na kapayapaan, hindi yung ikaw ay walang bagyo ng buhay. Kaya nga kung titignan po natin sa John chapter 16 verse 33, sinabi ni Kristo, in this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Dito makikita natin na si Kristo po ay pilit tayong sinasabihan, ang mundong ito, puno ng kaguluhan, pero take heart. In other words, manatili kang payapa, manatili kang panatag, ipamukay mo yung shalom sa iyong buhay. Dahil ang sabi niya, I have overcome the world. Mga kapatid, hindi po natin po pwedeng sabihin na kapag naayos na ang problema natin, doon lang tayo magkakaroon ng kapayapaan. Pero hindi po Si Kristo po hindi ganyan ang turo Hindi niya ipinangakong aalisin niya ang lahat ng ating problema Ang ipinangako niya lang ay ang kanyang presensya sa gitna ng problema. Peace is not absence of trouble, but the presence of God. Yung kapayapaan ay hindi wala kang laban sa buhay, kundi ang kapayapaan, yung meron kang kasamang Diyos na naghahatid at nagbibigay ng kapayapaan. Ito yung sinabi niya sa Mark chapter 4 verse 39. Isang pangyayari kasama ng kanyang mga disipulo, na ang kanyang mga disipulo inaya niya, let's go to the other side of the lake. At nang sila ay nandoon at naglalakbay, suddenly, biglang nagkaroon ng malakas na unos na halos lumubog ang kanilang bangka. Natakot ang mga disipulo. Hindi nila alam ang kanilang gagawin kung tinignan si Kristo. Nandoon sa dulo ng bangka, natutulog. Ibig sabihin, habang
natatakot yung mga disipulo na maaaring nakikita nila na ito'y kamamatay nila. Tignan niyo po ang ibig kong sabihin, si Kristo po ay hindi apektado ng bagyo, si Kristo po hindi apektado ng laban, si Kristo po hindi apektado ng takot ng kamatayan, si Kristo po ay nagpapahinga dahil kaya niyang mabuhay ng may kapayapaan kahit na may kaguluhan. Kaya nang siya po ay tumayo, sinabi niya, "Peace, be still." Ang bagyo ay sumunod sa tinig ni Jesus. Yun yung sinasabi na dapat nating maintindihan na ang Jesus na meron tayo ay kayang magpatahimik ng kahit na anong laking bagyo na meron tayo. Dahil kung meron tayong Jesus, meron tayong kapayapaan dapat sa puso natin ngayon. Alam niyo po, meron po akong isang luma na noong pa man nung ako po'y nagsimulang magpastor, ginagamit ko na ang ilustrasyong ito patungkol sa larawan ng tunay na kapayapaan. Yung pong isang sitwasyon na may naglalayag na barko. At katulad nung sinasabi ko sa inyo sa Mark 4:39, sinabing be still at tumigil at sumunod yung malakas na unos at bagyo. Meron pong kwento na may naglalayag na barko pero nung sila nasa kalagitnaan na ng karagatan ay binagyo at halos lamunin ng malaking alon ng kanilang barko. At syempre kung ikaw nandun sa loob ng barko, for you to understand what I am saying, please put yourself inside the ships. At makikita mo yung pangit na sitwasyon. Alam niyo po ba, kung kayong nandoon, isipin niyo po ito, use your imagination, halos kahit ikaw ay nasa loob ng barko, natatalsikan ka ng malakas na hampas ng alon. Nababasa ka, malakas ang hangin, at nakikita mo ang galaw, nararamdaman mo ang galaw ng barko na halos tumatagilid, umaangat, lumulubog. Anong feeling mo doon? Sigurado po, matatakot kayo. Pero alam niyo po ba, habang nagkakagulo ang lahat, habang nakikita nila yung malakas na alon, malakas na hangin, takot ang lahat. Pero lahat po sila napansin nila na yung bata po na nandoon na kasama nila ay nananatiling mahimbing na natutulog. Pero alam niyo po ba, sa biyaya po ng Diyos ay kumalma po ang dagat. At nakahinga na po ng maluwag ang lahat ng nakasakay doon po sa barko. Pero hindi po nila maiwasan na yung bata po ay kanilang tanungin. At ang sabi, habang kami nagkakagulo, umiiyak, nagsisigawan, nagtatakbuhan, di alam kung anong gagawin, napansin ka namin na ikaw ay nananatiling tulog kahit alam naman namin na pwede kang gumising at nagigising ka rin sa sobrang ingay ng tao at nagiiyakan. Bakit ikaw lang yata, bukod tangi ang tao na walang ipinakitang takot habang nagaganap ang sitwasyon ng barko? Alam niyo po bang isinagot lang ng taong ito? Because my father is the captain. Napakasarap po yata na sa simpleng ilustrasyong ito ay matutunan nating magkaroon ng kapayapaan at ipakita natin ang isang mataas na kapayapaan, hindi dahil payapa ang buhay, kundi kahit na ano ang laban mo sa buhay, payapa ka kasi your God is in control. Hindi papayag ang Diyos na ang pagtitiwala mo sa Kanya ay hindi mangyari. Nasuklian ng Diyos. So mga kapatid, ganyan ang tunay na kapayapaan. Hindi dahil wala kang bagyo, kundi dahil meron kang Jesus na kayang kumontrol ng lahat ng sitwasyon, gaano man kabigat ito sa iyong buhay. Kaya nga, ang punto ko po dito sa pangalawa ay yung command na do not be anxious about anything. Huwag kang mag-alala sa lahat ng bagay. Ito ang utos ni Pablo na diretsong sinasabi, sino ka man
Ano man ang laban mo, wala ka bang pambayad sa bahay? Hindi mo ba nakukuha pa ang mga gusto mo? Wala pa bang trabaho ang asawa mo? Hindi mo ba alam kung saan ka kukuha ng iyong pagkagastusin? Kaibigan, ito ang gusto niyang sabihin. May utos siya at kapag ito'y nadinig mo, pwede ka nang kumalma dahil ang sabi niya ito hindi pakiusap kundi utos, huwag kang mag-alala sa lahat ng bagay. Do not be anxious. Sa Tagalog, huwag mabahala, huwag magpanic. Why? Because anxiety changes nothing except your health and your joy. Kapag ikaw ay nag-aalala, walang ibang po pwedeng maapektuhan dyan kung hindi ang iyong katawan, kalusugan, at ang iyong kasiyahan. Kita niyo po ba yung mamang iyan? Sige nga po, pwede po bang i-play mo atin ng i-play? Ewan ko pa paano mo i-play ng i-play yan. May tatanong po ako sa inyo. Ano po ang mapapansin nyo dyan? Pwede po bang may magsalita? Relax. Relax. Ano pa po? Baka naman po pwede kayong sumali sa ating pong tanungan. May pinapakita po ako dyan. Sige lang po. Ano po ang inyong gustong mapansin niya? Si Nanay Predis, pinagtatawanan ata ako. Sabi, laki naman ng tiyan ng mamang yan. Ayan. Sino ang may nakita? Pwede po ba madinig? Kontento. Kontento. Ayan. Relax, kontento. Ayan. Ano pa po? Natutulog po. Natutulog. Nakatatlong sagot na kayo. Daya nyo. Nanay Elise, isang godly wisdom nga dyan. Ano po yung mapapansin nyo dyan? Ako po yung nagsabi ng kontento. Ay, sorry po. Sorry po. Nanghusga na naman ako. Patawad po. Okay. Ate Cecil, ano yung sa'yo? Everything will be okay. My thumbs up po. Ayan. Everything is in okay. Meron pa po bang gustong makialam, sumagot, sumali sa ating pong palaho? Kung sino man po ang unang makakita ng gusto ko pong makita ninyo, kahit po wala akong malaking pera, magpapadala po akong GCash ngayon din. May sakit po yata siya. May sakit. Si Diti palala ng palala, kaya wala ka natatanggap ng regalo simula nung kampe. Sige, meron pa po ba? Wala na. Yes. Ako po, Pastor. Ano po? Sige, sa terna muna. Sige po, Terna, susunod si Pastora Norilyn. Inuugoy-ugoy lang siguro niya yung problema. Inuugoy-ugoy ang problema. Okay. Ate Norilyn, kayo po. Senior na po kasi. Ano daw? Senior, Pastor, senior. Bahala ka. Kuya Jolan, ikaw, anong gusto mong makita dyan? Pastor, nagre-relax po kayo. Parang nag-enjoy po kayo dun sa pagduduyan-duyan. Okay. Opo. So, bagamat tama po ang lahat ng inyong sinabi, ang gusto kong ipakita po dyan yung rocking chair. Okay? As anxiety is like a rocking chair. It gives you something to do, but it doesn't get you anywhere. Tama po ba ako doon, Nanay Iles? Yung pong pag-aalala Yes po. ay katulad po ng silya na tinatawag na rocking chair. Ibibigay niya sa iyo ang galaw. Hawak mo ang beat. Bibigyan ka niya ng pagkakataon na sumulong, pero ibabalikan niya sa paurong, sulong, at kahit anong gawin mo, walang ibang movement na mangyayari sa iyo. Kaya po parang ang upuan na umuugoy-ugoy, kahit ano ang todong galaw mo, magkanda pawis-pawis ka man, magpababa, magpatras ka man, pero pag itinigil mo na ang pag-ugoy mo dyan sa rocking chair,
meron po kayong mapapansin, nandun pa rin kayo sa pwesto nyo na puno pa rin ng problema. Because worrying does not empty tomorrow of its sorrow. It only empties today of your strength. Kapag tayo po ay balisa, we are functionally saying, Lord, hindi ko po alam kung kaya ninyong ayusin ito. Worry is a subtle form of atheism because it is doubt that sovereignty and goodness of God ay hindi natin maintindihan. Kapag tayo po ay nabubuhay sa pag-aalala, hindi po nito babaguhin ang sitwasyon natin. Pag habang tayo ay nag-aalala, dala-dala natin ang laban natin sa buhay, kaibigan, kapatid, wala pong magbabago sa sitwasyon natin. Kaya habang nag-aalala ka, ang sabi ng Matthew chapter 6 verse 27, pinapaliwanag niya, sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay kahit isang saglit lang sa pamamagitan ng pag-alala? The answer is no one. Walang sino man ang pupwedeng magpahaba ng kanyang buhay kahit konti lang sa pamamagitan ng pag-aalala. Kaya habang tayo po ay nasa wheelchair ng pag-aalala at hindi tayo naniniwala na tayo kailangan umalis sa ating kinalalagyan at huwag pansinin yung anxiety o dahilan ng ating kagulumihanan at kaguluhan, hindi po magbabago ang ating sitwasyon. That's why, very clear, in Philippians chapter 4 verse 6 letter V, and this is my third point, peace is maintained through prayer. Kung gusto po natin, wag nang sumakay doon sa rocking chair na halos pabalik-balik lang ang pag-aalala. God or Apostle Paul advised the cure of anxiety. And that is prayer. Dito po natin makikita na ang tunay na kapayapaan ay pwede mong makamit sa pamamagitan ng panalangin. Uulitin ko, hindi po sinabi ni Apostol Pablo na ikaw ay magpanik. Hindi rin niya sinabi na kontrolin mo ang lahat. Ang sabi niya lang dyan, pray. Ang sabi niya po dyan, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Paano natin ito lalabanan ng anxiety? Klaro. Paul give us the divine formula. We must replace panic with prayer. Hindi pwedeng sabihin lang natin na stop worrying nang walang ipapalit. Kapag sinabi mo, huminto na ako sa pag-aalala, kailangan meron ka nang gawin. We must transfer the burden from our shoulder to God's shoulder. Paul used 3 specific words here. One is by prayer. This repairs to general prayer, focusing on who God is. Makinig po kayong mabuti. Bago po natin sabihin ang problema natin sa Diyos, kailangan po tignan muna natin kung gaano kalaki ang Diyos na tinatawagan natin. It means you have to shift your focus from the size of your storm to the size of your Savior. Kailangan pag nag-pray ka, kapatid, kilala mo muna at mag-focus ka muna kung sino ang Diyos na iyong tinatawagan. Kaya nga, kapag ikaw ay tumawag na sa Kanya, nagsasabi ka na ng mga problema mo sa Kanya, dapat po ang tinitignan na natin ay ang Diyos na sinasabihan natin ng ating problema. Nagpapalit na tayo ng ating focus, ng ating atensyon, kung gaano kalaki, hindi na kalaki ng ating problema, kundi kung gaano kalaki ang Diyos na magliligtas sa atin. Klaro sa panalangin, mahalagang malinaw sa iyo kung sino ang Diyos. Pwede po bang ulitin natin? Kapag ikaw ay nananalangin, katulad ng sinabi niya, first tools na dapat natin gawin, specific word is by prayer, pero kailangan, bago natin sabihin ang ating laban, you have to focus on who God is. Kapag ikaw ay may laban sa buhay, kailangan buo muna sa iyo, kapatid ko, kung sino ang Diyos na nilalapitan mo. Kasi marami po, hindi pa po tayo sa petition, prayer pa lang po tayo, marami po
ang lumalapit sa Diyos, hindi masyadong malinaw sa kanyang kaisipan kung sino ang Diyos na kanyang nilalapitan. Dapat po sa pag-pray natin at paglapit natin sa Diyos, kailangan po yan ang focus natin on who God is. Kaya isa-isa, pag ikaw ay lumapit, ako ay lumapit sa Diyos, kailangan kapatid, kilala mo ng Diyos na nilalapitan mo. Pwede po ba may sumagot? Pag ikaw ay lumapit sa Diyos, sino ang Diyos sa iyo? Come on, please. Pwede pong itay, pwede pong magsalita. Kung ikaw ay mananalangin, kailangan kilala mo siya. Sino siya? Ano siya? Come on, please. Si Jesus. Siya ay si Jesus. Come on, more. Siya ay, Father, my Father in heaven. siya ay aking ama. Siya ay My provider. my provider, taga-supply. Sino pa? Sino pa? Siya Ano ang pa? Diyos na nagmamahal sa akin. Diyos na mahal ako. Sino pa? Ano pa? My hope. Come on. God is my everlasting hope. Siya ang aking Siya yung pag-asa. makapilat. Diyos. Ito ang mga bagay. Pwede pong i-type nyo na po ngayon. Nagsasalita na po ang Pastor Joel. I-type nyo. He is my everything. Siya ang may-ari ng lahat sa bagay. Okay. Pwede mong gamitin ang lahat ng iyan kapag ikaw ay mananalangin. I-focus mo ngayon kung sino ang Diyos sa iyong nilalapitan. Siya'y Diyos na tapat. Siya'y Diyos na totoo. Siya'y Diyos na makapangyarihan. Siya'y may magagawa sa sitwasyon mo. Siya'y available at gusto kanyang tulungan. Kung ang ipinapanalangin mo ay kagalingan, siya ang dakilang manggagamot. Kung ang ipinapanalangin mo ay ang mga pangangailangan mo sa buhay, siya ang nagkakaloob. Kung ang pangangailangan mo ay pananalapi, espiritual na kalakasan, siya ang kalahatan. Siya'y dakilang nagkakaloob. Kung ang pinapanalangin mo ay mga kaguluhan sa iyong buhay, siya'y prinsipe ng kapayapaan. Yan ang napakasarap. Na kapag lalapit ka sa Diyos, kapatid ko, nakapokus ka kung sino ang Diyos mo. Kaya kung ano man ang laban mo sa buhay na nagbibigay ng kagulumihanan sa iyo, sa pamamagitan ng iyong panalangin, mababago lahat yan. Ang pangalawang sinabi niya na forma ng panalangin by petition. This means being specific. Sabihin mo kay Lord ang eksaktong laman ng puso mo, kapatid. Let's cry out to Him. Humarap ka sa Kanya ng may kababaang loob. Isulat mo ang lahat ng kinakatakutan mo. Isa-isa. Ilatag mo sa paanan ng krus ni Kristo. Yung sinabi ng 1 Peter, ang ganda, 5:7, cast all your anxiety on Him. Ibigay mo lahat. Naguguluhan ka ba? Natatakot ka ba? Kasi hindi mo alam kung ano mangyayari sa lugar na kinalalagyan mo. Hindi mo alam kung anong future mo. Hindi mo alam kung ano mangyayari sa buhay mo. Ang sabi ng Biblia, pag lumapit ka sa Diyos, hingin mo lahat. Cast all your anxiety on Him. Sabihin mo sa Diyos ang eksaktong laman ng iyong puso, kapatid. Sabihin mo ang iyong mga takot. Sabihin mo ang iyong mga alalahanin. Sabihin mo ang iyong mga pangangailangan. Uulitin ko, pwede po bang i-type natin, hindi ka istorbo sa Diyos. Pag lumapit ka sa Diyos, hindi ka istorbo sa Diyos. Kahit na isa-isahin mo ang napakarami mong laban sa buhay dahil ang Diyos ay nagmamalasakit sa iyo. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat ng iyong kabalisahan dahil siya ay nagmamalasakit sa iyo. Napakasarap nito, kapatid. Kahit paulit-ulit kang lumapit sa Diyos at sabihin sa Kanya, Lord, wala po kaming ulam, wala po kaming pera, wala po kaming gamot, Lord, wala po kaming ganito, Lord. Sabihin mo lahat sa Kanya. Bakit? Ang Biblia ang nagsabi. By petition. Sabihin mo lahat sa Diyos dahil uulitin ko. Habang sinasabi mo yan, hindi naiistorbo ang Diyos sa iyo. Because disenyo ng Diyos na makinig sa panalangin mo. Pangatlo, with thanksgiving. Ito ang pinakamahirap, ngunit pinakamahalagang sangkap. Na kapag ikaw ay nananalangin at lumapit sa Diyos, kailangan klaruhin mo, kapatid kong mahal,
na sa iyong paglapit sa Diyos, puno ng pagpapasalamat ang iyong puso. It means you don't thank God for the problem that you have, but you thank Him in the middle of the problem because you believe that God is able and God is willing and God is faithful na gusto niyang tumulong sa iyo. Siya yung Diyos na nagsabing, my eyes run through and throughout the whole world. At naghahanap siya ng mga tao na ang puso ay tapat sa Kanya at gusto niyang patunayan ng mga taong ito na naghahanap sa Kanya, gustong patunayan ng Diyos na siya'y malakas na kaya Kanyang tulungan. Hinahanap ka ng Diyos. Pwede mong i-type yan. Ako ang hinahanap ng Diyos para tulungan. Siya ang nagsabi na ang mata ng Diyos ay umiikot sa lahat ng dako, naghahanap ng mga taong ang puso ay tapat. Ang puso kahit may laban ay hindi nagbabago. Kung ikaw yan ang sabi ng Diyos, gusto kong patunayan that I am strong enough. Ako'y malakas, tutulungan kita. Yes, thank you po, Mama Elise. Ako ang hinahanap ng Diyos para tulungan. Ang sarap! Ang sarap! Na kapag ikaw ay lumapit sa Kanya, Lord, thank you dahil natagpuan mo ako. Hindi yung natagpuan mo ang Diyos. Lumapit ka lang, iyon na ang hinahanap ng Diyos. Ang sabi niya, ang mata ko ay umiikot sa lahat ng dako. Naghahanap ako ng mga taong ang puso ay sa akin nakasentro kahit may laban. Dahil siya ay handa kong tulungan. Kaya pwede po nating i-type ito dahil ngayon po nakita ka na ng Diyos. Ako ang tunay na hinahanap ng Diyos. Ako ang hinahanap ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya nga po, anong sabi niyan? Kapag ikaw ay natagpuan ng Diyos, ito ang klarong lumalabas. Lumalabas dito, kaibigan at kapatid. Ang pasasalamat ay ang puwersa na nagpapaalala sa iyo about God's past track record. Kung iniligtas ka niya noon, ililigtas ka niya nga rin ngayon. Uulitin ko. Habang ikaw ay nagpapasalamat, ito ang bigkas. Salamat, Panginoon. Dahil kung paano mo ko tinulungan noon, mas malaki pa ang pagsubok ko noon. Tanda ko ang ate Angelita na halos hindi alam kung paano ang gagawin. Na halos hindi maiwasang hindi lumuha at umiyak. Bakit? Nag-iisa sa pananaw dahil may anak pero may pamilya din. Walang kakayanan din. Hindi rin nagkaroon ng magandang trabaho. Dati meron, ngayon iba na, dalawa na ang anak. Dati lahat ng kailangan din natutulungan kaagad. Ngayon hindi na, nagbago ang sitwasyon. Tapos may dinaramdam. May kailangan gamot na bilhin, walang pambili. Pero hindi ba, Ate Angel, ngayon nasaan ka? Ano ka ngayon? Pinagaling ng Diyos, tinulungan ng Diyos. Kaya ang sarap na sa iyong panalangin uli, puno ng pagpapasalamat, sabihin, salamat Panginoon, nandito na naman ako sa labang ito. Paano mo ko tinulungan noon, tutulungan mo rin ako ngayon. Kaya nga nung sabi niya, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Hindi tayo nagpapasalamat, mga kapatid, nililinaw ko dahil tayo ay may problema, may sakit. Nagpapasalamat tayo dahil tapat ang Diyos na tayo tutulungan sa gitna ng ating mga problema. Thanksgiving remind us of God's faithfulness. Do you believe in that? Kung tinulungan tayo ng Diyos na iyan sa maraming panahon, hindi po nagsasawa ang Diyos na tayo tulungan. That's why when you pray, you will experience the guarding peace of God. Kapag ginawa mo ang tatlong bagay na yan, na ikaw ay nag-pray, na ikaw ay nag-petition, na ikaw ay nagpasalamat, alam niyo po ba, ang pangako kagad ng Diyos? God will give you what? The guarding peace of God. Yung nagbabantay, kaya pagpansin, in the peace of God will guard your heart and mind in Christ Jesus. Kapag inunawa po natin ang salitang guard, sa salitang iyan, yan po'y hango sa salitang Griego, na ang salitang iyan ay may kahulugang proreo, na ibig sabihin, isang military term
na tumutukoy sa sundalong nagbabantay sa isang lungsod o laban sa mga kaaway. Kaya kung ang pinag-uusapan po natin ay anxiety, kapag ikaw ay nag-pray, nag-petition, at inisip mo na ikaw ay hindi istorbo sa Diyos, at ikaw ay nagpasalamat dahil alam mo na sa mga laban mo sa buhay, ngayon ay tutulungan ka uli ng Diyos kung paano ka tinulungan noon, kaibigan, kapag nangyari na ang bagay na yan, may salitang binitawan ng Diyos. When you pray, you will experience the guarding peace of God in Philippians 4:7. Ito ang magbabantay sa iyo laban sa mga kaaway na gumugulo sa iyo. Ganito ang nilalarawan ni Pablo sa kapayapaan ng Diyos. I hope you understand what I am saying. Kapag tayo po ay nanalangin, ang Diyos mismo ang naglalagay ng banal na bantay sa ating puso at isipan. Ulitin ko, pag nagdasal po tayo, mag-agree po kayo kung naniniwala po kayo dito as far as the Word of God is concerned. Kapag tayo nananalangin, may nangyayari. Kapag ginamit natin ang tatlong bagay, nagdasal, nagpetisyon, nagpasalamat, ang Diyos po ang nagpapadala mismo ng banal na bantay sa ating puso at isipan. Inuulit ko, kapag nagdasal ka, agree po ba kayo doon? Kapag nanalangin ka, nagpapadala ang Diyos ng bantay sa iyong puso at isipan. Na kapag ang takot ay kumakatok, ang pag-aalala ay gustong pumasok, subalit ang kapayapaan ng Diyos ay nasa iyo na dahil nagdasal ka, sinabi mo na sa Diyos ang lahat ng iyong kabalisan at nagpasalamat ka, naniniwala ka ba na anumang katok ng kaguluhan at takot sa puso mo, hindi na makakapasok dahil may kakausap na sa Kanya at yan mismo ay ang kapayapaan. Inuulit ko, ang pinapadala ng Diyos ay kapayapaan. Pwede po ba natin makita yon? And the peace of God. Ang kapayapaan mula sa Diyos. Ang alin? Ang magbabantay sa puso at isip mo. Ibig sabihin, pagka kumakatok ang takot, ang pag-aalala, meron na ngayong kapayapaan ang magsasabi sa kumakatok na kaguluhan, you cannot enter here because, what? Mayroon na siyang kapayapaan. Kaya nga po, kung gusto nyong maunawaan ito, number 4, peace grows through trust in God. Dapat po punuin natin ang ating puso ng pagtitiwala sa Diyos. Dito lalago kasi ang ating pong kapayapaang matatanggap sa Diyos. In Isaiah chapter 26 verse 3, you will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you because he trusts in you. Binabantayan ng Diyos at binibigyan siya ng kumpleto, perfectong kapayapaan. Sino ang binibigyan? Ang isip niya ay nananatili na nagtitiwala sa Diyos. Kapatid, pwede po bang i-memorize nyo yan? That you will keep him in a perfect peace, whose mind, ang Diyos mismo, ang nagbabantay ng isang perfectong kapayapaan. Grabe tong katuruan na ito. Na kapag nagdasal ka pala, Ate Herna, nagpapadala ng bantay ang Diyos sa puso at isip mo. At ang sabi niya, ang Diyos mismo na papadala sa iyo ng perpektong kapayapaan, sino pinapadala niya? Whose mind is stayed on you because he trusts in you. Na ang kanyang isip, ang kanyang puso ay nasa Diyos dahil siya'y nagtitiwala sa Kanya. Kaya pansinin po natin, perfect peace comes from perfect trust. Ang kumpletong kapayapaan ay nagsisimula sa isang perpektong pagtitiwala. Kapag mas nakatingin tayo sa problema, mas malaki ang takot dyan. Pero kapag mas nakatingin tayo sa Diyos, mas malaki ang kapayapaan. Tandaan po natin na madalas po nating nababasa at naaalala si Pedro. Nakalakad sa tubig habang nakatingin kay Jesus. Ngunit nang itoon niya ang kanyang pansin sa hangin at alon, nagsimula siyang lumubog. Ganun din naman. Let us put it into our hearts. Worry focuses on problems, but peace focuses on God's promises. Habang tayo nag-aalala, klaro yan, na ang pansin mo ay nasa malalaki mong problema, nasa mga bills mo.
Pero ang kapayapaan ay nakapokus sa Diyos kung ano ang kanyang mga pangako. Kaya hanggat marunong tayong ipagkatiwala ang ating mga kabalisahan sa Diyos, tiyak po ako mararanasan po natin ang kanyang kapayapaan. At ang pinakamalupit po dyan, iayos po natin ang ating buhay. Because I do believe that peace is also relational. And number 5 point of Pastor Joel, true peace comes from reconciliation with God. True peace comes from reconciliation with God. Therefore, having been justified according to Romans 5:1, by faith we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Sapagkat ako po'y naniniwala, bago natin maranasan ang peace of God, kailangan muna natin maranasan ang peace with God. Naniniwala po ba kayo doon? Before you experience the peace of God, you must experience first the peace with God. Hingi ka ng hingi ng tulong, hingi ka ng hingi ng biyaya. Pero ang tanong, tama ba ang iyong pamumuhay? Tama ba ang iyong relasyon sa Diyos? Sapagkat ako po'y naniniwala, ang pinakamalaking problema na nagpapagulo sa ating buhay, hindi po ang pera. Hindi po ang ating kalusugan. Hindi po ang problema natin sa ating asawa, sa ating pamilya. Kung hindi alam niyo po ba, ang pinakamabigat na problema na anumang oras ay wala kang kaya nang lumapit sa Diyos, kaya lagi ka nag-aalala. Ito po ay ang ating tamang relasyon. Ito ang pinakamalaking problema, hindi na iaayos ng tao ang kanyang relasyon sa Diyos. Ngunit, napakaganda ng pangako ng Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay pinatawad at naibalik sa tamang relasyon sa Diyos. Kaya kapag meron tayong kapayapaan with God, maaari nating maranasan na ang peace of God. We have to first seek what? Right relationship with God. At kapag may tama na tayong relasyon sa Diyos, mararanasan natin po natin ang kapayapaan mula sa Diyos. At ang pinakamasarap dito, if we are living in the guidance of the Holy Spirit, if we are Holy Spirit-filled Christian, kaibigan, kapatid, ang kapayapaan ay sandali na lang sa iyo. Dahil mismo ang Diyos ang nagsabi, peace is a fruit of the Holy Spirit. Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit is love, joy, and peace. Kapag ikaw ay nabubuhay na at may tama ng relasyon sa Diyos, hindi po pwedeng hindi bigay ng Diyos sa iyo ang bunga ng Espiritu Santo, at yan ay ang kapayapaan. Hindi natin kaya kasing gumawa ng tunay na kapayapaan gamit ang ating sariling lakas. Because peace for me is not manufactured. Peace is produced by the Holy Spirit. Kaya habang lumalalim ang ating relasyon sa ating Diyos, lumalago rin ang kapayapaan na ibinibigay ng Diyos sa atin. Kaya I want to close my message by this conclusion. Mga kapatid, ang mundo po natin ay nag-o-offer ng temporaryong kapayapaan. Ang pagkakaroon ng konting pera, I cannot guarantee peace. Kung tayo po nagtatagumpay sa mga gusto nating mangyaring karir sa ating buhay, it also cannot guarantee peace. But for me, right relationship with your God is a real guarantee for peace. Kaya nga po gusto ko pong sabihin, ito po ang iyong nasain. Yung kapayapaan dahil may tama kang pamumuhay sa iyong Diyos na pinaglilingkuran. John chapter 14 verse 27, peace I live with you. Peace, my peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Ang kapayapaan po ay hindi lang basta-basta ibinigay ng Diyos. Ang salitang kapayapaan ay may kasamang my peace. Yung tunay na kapayapaan galing kay Kristo. Hindi lamang peace ang ibinigay ni Jesus, kundi yung kanyang kapayapaan ang ibinigay ng Diyos sa atin para magkaroon po tayo ng tunay na karapatang mabuhay na hindi alipin ng takot. Kaya mga kapatid, maaaring may bagyo ngayon sa iyong buhay, sa iyong pamilya. Maaaring may bagyo ngayon sa iyong kalusugan, sa iyong pananalapi. Maaaring may bagyo ngayon sa iyong puso. Ngunit sa araw na ito, gusto kong marinig mo ang salita ni Jesus. In Mark chapter 4 verse 39, gusto ko uling gamitin. He got up, rebuked the wind, and said to the waves,
peace, be still. And the wind died down, and it was completely calm. Kapatid, gusto kong madinig mo uli ito. Kaano man katindi ang bagyo ng iyong buhay ngayon, gusto kong sabihin, tumatayo ngayon si Jesus sa iyong puso kung pagbubuksan mo siya. At gusto niyang i-rebuke ang lahat ng malakas na hangin at sabihin niya sa malakas na alon ngayon sa iyong buhay, kapayapaan. Lahat ng kaguluhan sa iyong buhay, tumahimik, kumalma. At sa oras na ito, sumaiyo ang aking kapayapaan. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal na Diyos na Hari ng kapayapaan, maraming salamat po sa iyong salita na nagpapaalala sa amin na hindi namin kailangang mabuhay sa takot at pag-aalala. Panginoon, alam mo po ang bawat pasanin, bawat luha, bawat alalahanin, at bawat laban ng aming mga kasamahan ngayon sa Don Watts na nakarinig ng mensaheng ito. Itinutugon namin ang lahat ng ito sa iyong mga kamay. Yamang alam namin hindi kami istorbo sa iyo. Turuan mo po kaming manalangin ng tama sa halip na mag-alala. Magtiwala sa halip na matakot. Magpasalamat kahit napakalaki at kami nasa gitna ng mga pagsubok. Naway bantayan po ninyo ng inyong kapayapaan ang aming puso at isip na pangako mo na kapag kami nagdasal at ipinaalam namin sa iyo ang lahat at kami po, Panginoon, ay tunay na nagtiwala sa iyo. Panginoon, ang sabi mo, pababantayan mo ang puso namin at ang aming isipan ng iyong mismong kapayapaan. Kaya para po sa amin na dumaraan sa bagyo ng buhay, iparanas mo ang iyong presensya at pag-aliw. At kung merong hindi pa nakikipagkasundo sa amin at meron pa kaming mga taong hindi tama ang aming relasyon at lalo na sa iyo, Panginoon, na may matagpuan mo kami na kami nakikipag-ayos na sa iyo. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung anumang mga sala namin at pagsalansang namin sa kalooban mo, sapagkat sa oras na ito ang pinakamahalaga sa amin ay ang kapayapaang inaalok mo. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming kanlungan, ikaw ang aming lakas, at ikaw ang aming kapayapaan. At nawa, ang salitang be still ay dumaloy ngayon sa amin. At ang lahat ng nagpapagulo at nagpapahirap ay mamayapa. At ang iyong kapayapaan ay bumanat sa amin. Sa buong maghapong ito, mabubuhay kami at sa mga susunod na araw, mabubuhay kami ng may kapayapaan. Because now we understand how we gain peace in the time of troubles. Right now, Lord, we understand, Lord, that we find God's peace in troubled times because you are our peace. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.